Ayun mga farmers, ito yung ating siling panigang. So mag-harvest tayo mamaya after lunch. So madami ng bunga ito. So hindi pa rin natin siya na aabunuhan ng potas. So lately natin siya aabunuhan ng potas. Gawa ng para hindi siya mapersa mga ka-farmers. So halos wala naman sigurong namamatay na. Kasi pag nauga ng nauga ang ka-farmers, namamatay talaga yan eh. Kasi nagkakapasa. So madaming bunga ito mga ka-farmers. So hindi pa talaga siya hitik. So iniintay natin siyang yumabong para yung mahahaba na siya dito. Para bago natin siya abunuhan ng mga potas tsaka winner. Ayun mga farmers, oh. Napakadaming bunga. Daming bunga mga farmers. Ang isang puno may nalalaglag pang bulaklak. Kasi farmers, pag nagkulang sa tubig nalalaglag ang bulaklak. Kaya kailangan ito'y laging basa din. So ayun bunga nito. Almost 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Siguro pag nakuha mo ito nasa kalahating kilo kung lalaki siya. So mamaya mag-harvest tayo. Kaya siguro nito isang bag. Sana makaisang bag tayo. Ayun mga farmers, ito yung update natin sa ating siling panigang mga farmers. So nagtataka yung iba bakit daw bilis lumaki. So maintain lang po natin yung ating pag-aabono na 3 kilo per drum every week na isang lata ng sardinas kada puno mga farmers. I-maintain lang po ninyo yan. So kung hindi uulan, ganun po ang gagawin nyo. Ngayon kung uulan po, sinubukan po nating mag-drench, mag-side dress. Sinubukan po nating mag-side dress pero hindi po siya hindi po natutunaw mga farmers. Kahit po umulan ng umulan, ito po. Hindi po siya tunaw. Ayan po. Ayan. Hindi po siya tunaw. Kaya po hindi po siya natutunaw. Kaya mas maganda po talaga, effective. Very effective po ay inyong babasain. Tutunawin nyo po isang 3 kilong nitrobor. Kakanawin nyo po yan sa isang drum na tubig. Tapos po isang lata ng sardinas. Hanggang ganito po. Pero po pag medyo malaki-laki na, gawin nyo pong dalawa. Pag ganito, pwede ng dalawa ito. So maintain lang po dun. Sasamahan po ninyo ng potas or unit 16 or 14 complete. Kahit po 2 kilo o 1 kilo. Alalay lang po. Kasi danas ko na po yun pag tayo po ay nagsili. Ganun po ang ginagawa natin. Maintain lang po talaga tayo sa potas, sa pagdi-drains. Para po talagang very effective po yun. Tapos po kung medyo mahina po yung inyong sili, maliliit, ang gamitin nyo po ay calcium. Calcium tropicot. Pero po mga 3 application lang po nun. After po nun, balik po kayo sa nitrobor. Kasi ang nitrobor po, mayroon po yung boron. Medyo mahal-mahal nga lang po yan. May boron po yan. Yan po. Malalaki po. So ito po ay hindi pa natin natitira ng potas. So pag binira po natin ng potas ito mga ka-farmers, hitik po ang bunga nito. So by the next week po baka magpopotas po tayo. Isang drum po, 3 kilong nitrobor, 2 kilong potas, isang drum. Tapos per puno na po yan ang ating pong abono. So although po nabawasan po ito, pero pag humitik po ang bunga nito. So ang variety po nito ay Cayenne. Ayan po, sana po hindi tumigil ng bunga. Cayenne po kasing sinigang best, talagang pong hitik ang bunga nun. Yun po yung tinanim ko dati. Kaso hindi siya masyadong mahal sa market. So ito po ay pang pang dynamite. Ayan po. So yung kasamahan po nito, yung sinabay sa akin, ay medyo po maliliit. Kasi nga po ay hindi po siya, pero pahayayabong din po yun. Kaso nga lang medyo matagal. Hindi kagaya po nito na mabilis. Kasi every week po yung ating pag-aabono. Every 7 days, every 8 days, pwede po yun. Or 10 days, abot po yun. Basta po wag po kayong lalampas ng mga 15 days. Kasi mapupuril na po yan. So pag lumaki po yung mga puno nito, mga ka-farmers, makikita nyo po, madaming bunga. Dadami po ang bunga niyan, masihitik. So every mag-i-spray na po tayo, sinasamahan na po natin ng fungicide yung ating pang-spray. Para po double purpose na. So bibili lang po kayo ng pwedeng ihalo dun sa fungicide, sa insecticide at saka sa mga foliar. So ang typical lang naman po na hindi pwedeng haluan ng foliar ng insecticide yung pong mga foliar na organic. Huwag po kayong maghahalo dyan.
Kasi mabubutas-butas po ang mga dahon niyan. Yan po. At saka mawawala po yung kanyang effectivity. So yun mga farmers, ito po yung ating update sa ating siling panigang. So yun, meron tayong ano dito yung mga kaparmers, kapartner. So hindi naman talaga ito, malaki ho ang puhunan nito, hindi ho biro. Yung pagpapalagay lang natin ito, malaki ho ang puhunan. Kaya ho kailangan po natin ng bunker. So pag meron po kayong bunker, tuloy-tuloy ang pagpapatanim ninyo. At kailangan yung bunker nyo ay laban. Pag hindi po laban, hindi ho makakaigi. So para maiwasan din po yung pangungulot ng sili natin, yun nga po, continuous po yung inyong abono. Maiwasan po yun. Pag napadami po mga farmers, mangungulot po yan. Pag baba po ng anong application, mangungulot din po. Ganon po yan. So dito wala pong kulot mga farmers. Meron, kaso maliliit ang dahon. Ito, sobra kasi ito. Kasi dito ko nilalagay yung drum dati. O yan, tingnan nyo po ang resulta. Yan, liliit ng dahon. Ayan po. Kasi over po siya sa abono. Pero kung siya po ay alalay ang pag-aabono, ito po kasi tambakan ko ng drum. So naaanudan po siya ng naaanudan. So yan po naging resulta. Ilang puno ito? 1, 2, 3, 4. 5 puno yan. Pero ang bunga naman po ay hitik. Kaso maliliit. Over po siya sa abono. Ayan po. Ito po yung update natin. So ang nilagay ko din po dito, naglagay din po tayo ng basal dito na chicken manure sa ilalim. Marami pong chicken manure akong nilagay dito. Nasa 200 sacks po ito. Pero kaso nga lang po ay meron po siyang bualaw. Kaya po kakaunti pa rin po yung kanyang chicken manure. So nag-a-apply pa rin po tayo ng chicken manure kahit ganito na. So mag-a-apply uli po tayo dyan. Siguro mga after 1 month maglalagay po tayo ng chicken manure para humitik po yung pangrapang alalay po niya. So yun po mga farmers. Thank you for watching everyone. Nagpapasalamat po tayo sa lahat ng nanonood. Maraming pong salamat. Thank you po, thank you.